Maraming pinaniniwalaan ng tao, mga paniniwalang inaasahan niyang totoo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Nakasalig ba ang paniniwalang iyan sa banal na kasulatan? O nahuhulog lang sa sariling opinyon o kuro-kuro ng tao? Alamin sa palatuntunan, Biblia o kuro-kuro? Kumusta po mga mahal naming taga-subaybay? Minsan pang sumasa inyo ang ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Muli niyo po kaming samahan sa ating pagtalakay. Ako pong kapatid na Orly de Guzman, kasama po natin ang kapatid na Christian Cruz. Magandang araw po kapatid na Orly. Gayon din sa inyo mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Muli niyo kaming samahan. Pagka tayo ay nag-aanyaya sa ating mga pamamahayag, mga pagmimisyon, mga dako ng ating mga gawain Opo. para ating ihayag ang mga aral ng Biblia na ating sinasampalatayanan, Opo. maraming mga nagpapaunlak, salamat sa Panginoon Diyos. Opo. Pero merong ilan na hindi nagpapaunlak at ang sinasabi nila, hindi nila kailangan na dumalo sa mga gawain ng Iglesia ni Cristo sapagkat sila daw ay sumasampalatayan na naman daw sa ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. At dahil po sa paniniwala nilang iyon, nasapatan na po sila doon at nagkaroon po sila ng maling paniniwala na hindi na kailangan ang pag-anib sa iglesia, sa alinmang iglesia, para maligtas. Kasi ang Panginoong Jesucristo raw ang tagapagligtas. Kaya pagka sinabi mo raw na mayroong pandapat gawin para maligtas, parang kulang daw ba yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para mailigtas po ang mga tao? Totoo po, ang ating Panginoong Jesucristo ang tagapagligtas. Opo. Kaya siyang magtuturo sa atin Opo. kung anong paraan ng kaligtasan na dapat nating sampalatayanan at dapat pong sundin ng lahat ng tao na naghahangad ng kaligtasan. Opo. Yan ang ating ilahad. Ano ang paraan na itinuro ng tagapagligtas para ang tao ay magtamo ng kaligtasan? Pakinggan po ninyo mga kaibigan ang mismong pahayag po ng Panginoong Hesukristo dito po sa Juan sa 19 sa Revised English Bible sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Uulitin po namin mga kaibigan, ang binasa po pahayag ng Panginoong Hesukristo, tagapagligtas po. At dito po, itinuro niya ang paraan para ang tao po maligtas. Anong kanyang itinurong paraan? Sumampalataya lang, ligtas na, ganun ba? Ay hindi po. Maliwanag po ang pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. Ang sinumang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. At alam natin yung itinurong yan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi galing lang sa kanyang sarili yan. Yan ay galing sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang mga itinuro po ng Panginoong Hesukristo ay mula sa ating Panginoon Diyos. Opo. Alin yung kawan na nasa loob noon, pumaloob doon ang mga tao na magtatamo ng kaligtasan? Pakinggan po ninyo mga kaibigan, dito po naman sa gawa sa 20:28, sa salin po ni Ginoong George M. Lamsa, sa pagkakaliwat na rin sa ating wika, pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po ay ang Iglesia ni Cristo. Kaya ang katumbas po ng utos ng Panginoong Hesukristo na para maligtas, kailangan pumasok sa kawan, kailangan pumasok sa Iglesia ni Cristo. At yan po ang aral na nasa Biblia. Ang nagturo po niyan, Panginoong Hesukristo. At ang itinuturo niya Opo. na nasa Biblia ay aral po ng ating Panginoon Diyos. Nang magturo naman ang mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo na natitiyak natin ang itinuro nila galing sa Panginoong Hesukristo. Opo. Kaya galing din Na sa aral ng ating Diyos. Panginoong Opo. Diyos. Sinong mga tao ang magtatamo ng kaligtasan? Sinong mga tao ang ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po natin ang pagtuturo po naman ni Apostol Pablo sa Efeso sa 5:23 at 25. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan ninyo mga kaibigan. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito.
Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Ito po ang patotoo ni Apostol Pablo tungkol sa kahalagahan po ng tunay na iglesia ni Kristo sa kaligtasan. Maliwanag po ang pahayag ni Apostol Pablo. Ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kaya para ang tao ay masakop ng pagliligtas, ng tagapagligtas, ay dapat naroon siya sa iglesia na katawan ng Panginoong Hesukristo, iglesia na kanyang pinangunguluhan. At anong damdamin ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia ayon sa mga talata ng Biblia? Na ang iglesia po ang minahal o inibig ng Panginoong Hesukristo. At ang pag-ibig po ng Panginoong Hesukristo sa iglesia, hindi lang po sa salita, kundi pinatunayan niya sa gawa nang ihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Kaya mahalaga po para sa Panginoong Hesukristo ang iglesia niya. Kaya kung totoong ang tao ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, Opo. dapat niya ring pahalagahan at ibigin ang pinahahalagahan at iniibig ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. Ito po ay ang iglesia na kanyang katawan na binasa na po kanina ang pangalan nito. Ito po ay ang iglesia ni Kristo. Paano naman pinatunayan ng ating Panginoon Diyos, kapatid na Christian, ang kanyang pagpapahalaga sa tunay na iglesia o sa iglesia ni Kristo? Pakinggan po ninyo mga kaibigan ng nakasulat po sa Gawa sa 2:47. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Na nagpupuri sa Diyos at nagkakaroon ng kaluguran sa lahat ng mga tao at araw-araw ay idinaragdag ng Panginoon sa iglesia ang gayong dapat maligtas. Ang Diyos po mismo ay nagpapatotoo sa kahalagahan po ng tunay na iglesia. Sapagkat dito po idinaragdag ng Panginoong Diyos sa iglesia ang mga dapat na maligtas. Bakit sa iglesia niya idinaragdag ang mga dapat maligtas? Sapagkat ito po ang kaparaanan para ang tao po ay maligtas. Ang iglesia ang ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya idaragdag nga ang tao sa iglesia para masakop ng pagliligtas. Kaya yung mga nananawagan, mga pastor, tagapangaral ng iba't ibang relihiyon, pinaalis ang tao sa iglesia ni Kristo, kalaban po ng Diyos yun. Kasi nga, ang Diyos po ang nagdaragdag sa tao para maging kaanib sa iglesia ni Kristo para magtamo ng kaligtasan. Paano yung nasa labas ng tunay na iglesia ni Kristo? Hiwalay kay Kristo, hindi sangkap ng kanyang katawan, walang kaugnayan sa kanya. Maaring naghahangad din na magtamo ng kaligtasan, pero anong tinitiyak sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo mga kaibigan ng pahayag po ng Panginoong Hesukristo sa Juan sa 15 at 5. Ganito ang nakasulat. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kapatid na Orly, nais po muna nating ipapansin, ipaunawa sa atin pong mga taga-subaybay na dito po inilarawan ng Panginoon Hesukristo ang kanyang sarili bilang puno ng ubas at ang mga kaanib sa kanyang iglesia bilang sanga. May kaugnayan sa kanya. May kaugnayan po sa kanya. At ang sama po ng hiwalay kay Kristo, hindi po nakaugnay sa kanya. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Maaring gustong maging banal, maaring gustong maging karapat-dapat Opo. sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo at gustong maligtas, pero may pasyan eh. Opo. Ang hiwalay po kay Kristo ay wala pong magagawa. Hindi sila makararating sa Diyos. Opo. Hindi po magtatamo ng kaligtasan. Baka sabihin ng iba, binoboka nyo naman yan. Hindi naman yan ang nasa Biblia. Baka akala nila yung sinabi natin yun kuro-kuro natin. Ano pa siya, kapatid na Christian, sa mga hiwalay sa Panginoong Hesukristo, walang kaugnayan sa Kanya, nasa labas ng tunay na iglesia. Ituloy lang po natin. Kanina po ang binasa po, Juan 15:5. Ngayon naman po, Juan 15:6. Pakinggan po ninyo mga kaibigan, at ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po ninyo. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Talagang mapapahamak po ang mga
hiwalay sa Panginoong Hesukristo o di kaya ay dati nang nakaugnay, naging kaanib sa iglesia pero nahiwalay. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, sila'y matutulad sa sanga na nahiwalay sa puno, matatapong katulad ng sanga, matutuyo, titipunin at ihahagi sa apoy at masusunog. Yung apoy na binabanggit dyan, marami na tayong pagtalakay. Yan ang dagat-dagatang apoy o Opo. impyerno. Ibubulid ang tao dyan na hindi maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Opo. At may pasya na ang hiwalay po kay Kristo, hindi kaanib sa tunay na iglesia, ay doon ibubulid, itatapon sa apoy at masusunog. Opo. Ang sinasabi ng iba kapatid na Christian, hindi lang naman kayong mga iglesia ni Kristo ang naglilingkod sa Diyos. Kami may paglilingkod din. May pagkilala din kami sa ating Panginoong Jesucristo. Umaasa rin kami sa kaligtasan. Hindi pa ba sapat yun na kami naglilingkod sa Diyos at kay Kristo at umaasang maliligtas para kami ay magtamo ng kaligtasan kahit nasa labas ng iglesia ni Kristo? Hayaan po nating ang banal na kasulatan po sumagot. Pakinggan ninyo mga kaibigan. Dito po sa Efeso sa 2 at 12, ganito ang ating mababasa. Hiwalay kayo noon kay Kristo at hindi kabilang sa Israel. Wala kayong bahagi sa tipan at pangako ng Diyos sa kanila. Wala kayong Diyos o pag-asa sa kaligtasan. Kapatid na Orly, kahit pa ang mga tao magsikap na magsagawa ng paglilingkod sa Panginoong Diyos. Pero kung sila po ay hiwalay kay Kristo, walang kaugnayan sa Panginoong Hesukristo. Nasa labas ng tunay na iglesia ni Kristo. Opo, ang sabi po ng Biblia, walaan niya kayong bahagi sa tipan at pangako ng Diyos sa kanila. Wala kayong Diyos o pag-asa sa kaligtasan. Kaya maaring umaasa sa kaligtasan Opo. Pero wala pong kaligtasan silang maaasahan. Opo. Ang dahilan, hiwalay po sila sa tagapagligtas. Dapat magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. At yung kaugnayan sa Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas, hindi sa paraang sasampalataya lang. Opo. Ang may kaugnayan po sa Kanya, mga sangkap ng katawan niya, kaanib sa Kanyang iglesia na Kanyang pinangunguluhan o mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Pero sa labas noon, huwag po kayo magdaramdam sa amin. Ang amin pong inihahayag ay nasa Biblia. Ang gayon po ay walang pag-asa Opo. sa kaligtasan. Sino mananagot sa kanilang kasalanan kung hindi ang Panginoong Hesukristong mananagot sa kanila? Pakinggan po natin ang pahayag po ng Panginoong Hesukristo. Juan sa 8:24, ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kapatid na Orly, pagka ang tao na malaging hiwalay sa Panginoong Hesukristo, hindi kaanib sa iglesyang pinangunguluhan ni Kristo, sila po ang magbabayad sa kanilang sariling kasalanan. Kaya ang pasyam, mamamatay sila Opo. dahil sa kanilang kasalanan. Meron silang apela dyan, kapatid ng Christian. Ang sabi daw ng Panginoong Hesukristo, malibang kayo ay magsisampalataya na ako nga ang Kristo, mamamatay kayo. Sila naman ito sumasampalataya kay Kristo. Alam nilang siya ang tagapagligtas, alam nilang siya ay Panginoon. Opo. Sumasampalataya kami. Kaya hindi kami kabilang doon sa pinasyahan na mamamatay dahil sa kasalanan. Ngayon paglingkod natin, sino ba yung totoong sumasampalataya sa Kanya ayon sa Biblia? At sino yung hindi kabilang sa mga sumasampalataya kay Kristo ayon mismo sa pagtuturo sa atin ng Biblia? Pakinggan po natin, mga kaibigan, dito po sa Juan, sa 10:26 mula po sa saling The Living Bible, sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. Ngunit hindi kayo sumasampalataya sa akin, sapagkat hindi kayo bahagi ng aking kawan. Kapatid na Orly, pinatutunayan po ng Panginoon Hesukristo na ang mga taong hindi bahagi ng kanyang kawan, Ang kawan ng Iglesia ni Kristo. opo, hindi po sumasampalataya sa kanya. Kaya kahit pa sila ay nagpapailang lang ng kanilang pananampalataya sa Panginoon Hesukristo, ipinagsisigawan nilang meron daw silang pananampalataya, pero kung hindi sila kabilang sa Iglesia ni Kristo, hindi po tunay na sumasampalataya ang gayon para kay Kristo. Yung pong narinig po ninyo, hindi po namin opinyon. Hindi po galing sa amin yun. Binasa po natin ang Biblia na yung hindi po kabilang sa kawan ng Panginoong Hesukristo, hindi sumasampalataya sa Kanya.
Na ang kawan po, binasa rin po kanina, ito ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya yung sinasabi ng Panginoong Kristo, malibang kayo anya'y sumampalataya sa akin, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Kaya ang pananagutan po ng Panginoong Kristo sa kanilang kasalanan at ililigtas niya mga taong nasa loob po ng tunay na Iglesia ni Kristo. Ipaglingkod pa natin, bakit ayaw panagutan ng Panginoong Kristo ang pagbabayad sa kasalanan ng mga tao na hindi kaanib sa kanyang iglesia? Bakit hindi sila saklaw ng pagliligtas na gagawin ng Panginoong Kristo? Meron po kasing batas ang Diyos tungkol sa taong nagkasala. Kung alin yun, mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang nakasulat po dito po sa Deuteronomio sa 24:16. Ganito po ang nakasulat. Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao'y papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Kapatid na Orly, ito po ang batas ng Diyos tungkol sa taong nagkasala. Bawat tao ay papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ang sabi, hindi papatay ng magulang dahil sa anak. Opo. Hindi rin papatay ng anak dahil sa magulang. Opo. Kundi bawat tao ay papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ilang tao nakatakdang mamatay sapagkat nakagawa ng pagkakasala? Ay, lahat po ng tao, sapagkat pinatutunayan po ng Biblia, mga kaibigan, na ang lahat po ng tao ay nagkasala. Ang katunayan po, pakinggan ninyo dito po sa Roma sa 5:12. Ganito po ang ating mababasa. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito yung kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Kapatid na Orly, ang lahat po ng tao ay magbabayad sa kanyang nagawang kasalanan sapagkat ang lahat po ay nagkasala. Lahat, maliban po sa Panginoong Hesukristo. Teka muna, baka nag-iisip sila, bakit pagka ang tao nagkasala ay nakatakdang mamatay bilang pagbabayad sa kanyang kasalanan? Hindi ba pwedeng ang bayad na lang padasal, pamisa, tirig ng kandila, pagilimos, penitensya, pagpapasa ng krus na kahoy, paglalakad ng paluhod at iba't iba pa? Yun ang kuro-kuro ng iba na bayad sa kasalanan. Pero ang nasa Biblia po, ang kabayaran po ng kasalanan, kamatayan. Ang katunayan, pakinggan ninyo, dito po sa Roma 6:23, pakinggan po ninyo. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maliwanag po, ang kabayaran ng kasalanan, hindi ho pamisa, padasal, kundi kamatayan. Pagka ang tao ba namatay, bayad na siya? Lahat ba ng nakalibing sa sementeryo, nakabayad na ba sila sa kasalanang nagawa sa Diyos? Hindi po, sapagkat may kamatayan po na ganap na kabayaran ng kasalanan. Pakinggan po ninyo kung alin yun, mga kaibigan. Dito po sa Apokalipsis, sa 20, sa 14, ganitong ating mababasa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang kamatayan po naganap na kabayaran ng kasalanan, ito po ay ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Kaya lahat ng taong nagkasala, nakatakdang ibulid sa dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Hindi po yung kamatayang pagkalagot ng hininga ang ganap na bayad sa kasalanan. Bagaman, marami na tayong pagtalakay, pumasok ang kamatayan sa tao dahil sa kasalanan. Tinakdaan ng kamatayan, hindi lang ng pagkalagot ng hininga, kundi meron pong ikalawang kamatayan doon po sa dagat-dagatang apoy. Kung ang tao ang mananagot sa kasalanan niya, hindi po siya maliligtas. Kaya merong tagapagligtas. Opo. Ang Panginoong Hesukristo. Merong tagapanagot, merong tutubo sa kasalanan po ng tao para ang tao ay maligtas. Pero baka nag-iisip sila, hindi ba labag sa batas ng Diyos yun? Binasa natin kung sino nagkasala, siyang mamamatay. Ang Panginoong Hesukristo, paulit-ulit natin sinasabi, walang kasalanan. Bakit siyang namatay para sa mga tao na kanyang ililigtas? Hindi ba niya nalabag ang batas ng Diyos sa pagbabayad ng kasalanan? Hindi po. Meron pong ginawa ang Panginoong Hesukristo para matubos niya ang kasalanan ng mga taong ililigtas niya nang hindi po nalalabag ang batas ng Diyos. Kung alin yun, mga kaibigan, pakinggan po ninyo. Sa Efeso sa 2:15, ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman
kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Kapatid na Orly, ito po ang ginawa ng Panginoon Hesukristo para matubos niya ang kasalanan ng mga ililigtas niya nang hindi po nalalabag ang batas ng Diyos. Ang ginawa po ng Panginoon Hesukristo, mulaan niya sa dalawa, ay nilalang ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Naalis na yung pagkakaalit. Opo. Ang tao kasi naging kaaway, kaalit ng Diyos. Opo. Nawala ng kapayapaan sapagkat napasa ilalim sa hatol. Opo. Yun ang walang hanggang kapahamakan. Naalis yun sa paglalag sa isang taong bago. Bakit nga ba naging kaalit o kaaway ng Panginoon Diyos sa mga tao ayon sa pagtuturo ng Biblia? Samantalang ang Diyos ang lumalang sa mga tao. Dahil po ito sa nagawang kasalanan ng tao. Pakinggan po ninyo mga kaibigan ng katunayan. Sa Kolosa, sa 1, sa 21, ganito po ang nakasulat. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Kaya po naging kaalit o kaaway ng Diyos ang tao. Dahil po sa tao rin ang taong may kasalanan. Dahil po anya sa gawang masasama ng tao. Dahil sa kasalanan. Opo. Kaya ang tao ay nawala sa karapatan bilang anak ng Diyos. Opo. Itinuring pong kaalit o kaaway niya. At yun ay nasolusyonan ng lalangin ng Panginoong Hesukristo, isang taong bago. Opo. Ang nangyari, kapayapaan ng mga tao sa Diyos. Nawala na po yung pagkakaalit o pagiging kaaway ng tao ng ating Panginoon Diyos. Alin yung dalawa na ginawang isang taong bago? Pakinggan po natin ang pagtuturo pa rin ni Apostol Pablo, Kolosas, sa 1:18, ganito ang ating mababasa. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang dalawa po na bumubuo sa isang taong bago, ulo at katawan. Ang ulo ay ang Panginoong Hesukristo, ang katawan ay ang kanyang iglesia. Paalala natin 2:15 ng Epeso. Ang sabi, upang sa dalawa, lalangin ng isang taong bago. Ang dalawa po, Panginoong Hesukristo at ang mga tao na sangkap ng kanyang iglesia. Opo. Kaya isang taong bago, isang ulo at isang katawan. Nang lalangin ng isang taong bago, ang nagawa po'y kapayapaan na ng mga tao sa ating Panginoon Diyos. Wala na sa ilalim ng hatol. Opo. Paano yung nasa labas ng tunay na iglesia? Ano sinasabi ng Biblia tungkol sa kanila? Pakinggan po natin dito po sa unang Korinto, sa 5:12 hanggang 13. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. Ano ang karapatan kong humatol sa mga tagalabas ng iglesia? Ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. May hatol po na nakatakda para sa mga taong nasa labas ng tunay na iglesia. At yan bang binasa natin imbento ba natin yung kapatid na Christian? Naalala ko kasi yung isang tagapangaral na para ang tao'y magalit sa iglesia, sinintensyahan na raw natin na may hatol ang mga taong nasa labas ng iglesia ni Kristo. Yung ba'y sarili nating sentensya o hatol, kapatid na Christian? Hindi po, mga kaibigan. Maliwanag po na ang binasa po galing po sa Biblia, banal na kasulatan. Kaya hindi po natin ito sariling opinyon, hindi natin ito sariling kuro-kuro. Ang nasa loob po ng iglesia ni Kristo, walang hatol. Yung nasa labas, ayon sa Biblia, ay may hatol ng Diyos. Alin yung hatol na tinutukoy? Pakinggan po ninyo dito po sa Roma sa 8:1. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan ninyo, mga kaibigan. Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kapatid na Orly, ang hatol po na itinakda sa mga nasa labas ng iglesia, ito po ay ang kaparusahan pagdating ng araw ng paghuhukom. Paano yung mga nakipag-isa kay Kristo? Sangkap ng katawan niya, iglesia ang kanyang pinangunguluhan o iglesia ni Kristo, ano tinidyak ng Biblia? Sila naman po ang pinatutunayan na hindi na anya hahatulang maparusahan. Kaya nga po pinapapasok ng Panginoong Kristo ang tao sa iglesia ni Kristo para maligtas. Opo. At kung maaalala pa ng ating mga taga-subaybay, ang sabi ng Panginoong Kristo, sino man Opo. na pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan niya ay maliligtas. Kaya para ang tao ay maalis sa hatol, magkaroon ng pag-asa po sa kaligtasan, pananahanan doon sa bayang banal, mahalaga at kailangan po ang pag-anib sa iglesia ni Kristo. Maaring ito pong inyong narinig iba sa inyong paniniwala. Maaring
masakit sa unang dinig Opo. o sa dating sa inyo. Pero ito pong nasa Biblia. Pagka ito'y ating tinanggap, ang ibubunga po nito sa atin ay kabanalan at kaligtasan ng ating kaluluwa. Ito po sa pamamagitan ng pag-anib at pamamalagi sa tunay na Iglesia ni Cristo na dito po namin kayo hinahagad na makasama. Sana po ay nakatulong kami sa inyo sa inyong paghahanap ng katotohanan. Magkasama-sama po tayo sa tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Nag-aanyaya po kami sa pananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Muli mo pong kinasangkapan ng palatuntunan ito ng iyong iglesia upang maihayag po ang iyong mga dakilang kalooban Amen. na kailangan po na sampalatayanan at gawin ng tao Opo. upang makatiyak ng kaligtasan. Amen. Pakitulungan po ang lahat ng naabot ng palatuntunan ito. Masunod po ang iyong mga kalooban. Amen. Maging kaanib po nawa sila sa tunay na iglesia ni Kristo. Makasama namin sa pagsunod sa lahat ng iyong mga kalooban Amen. hanggang sa tanggapin po namin ang pangakong kaligtasan. Amen. Pakibasbasan po ang buong iglesia, Amen. lalo na po ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Hiling po namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Naway nakatulong kami sa inyong patuloy na pagsusuri. Nawa ay nasukat ninyo kung ang inyong pinaniniwalaan ay ayon ba sa Biblia o kuro-kuro lang ng tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito. Sumaatin nawang palagi ang pagpapala ng Panginoong Diyos.